After nga ng trabaho namin dito sa Meraki Garden, mga akla, ay bigla akong nag-open ng phone. Tapos ito yung nakita ko. Yung asawa ko, mga akla, sinugod sa hospital. Dahil mabait at mapagmahal nga akong asawa, mga akla, pinuntahan ko siya kahit pagod na pagod ako. Pero bago kami dumiretso sa hospital kung saan siya naka-confine, kumain muna kami dito kasi hindi na nga kami nakakain sa Meraki Garden sa sobrang pagmamadali. Bumiyahe pa nga ako from Reyna Mercedes to Santiago para lang mabisita itong asawa ko. Alauna na nga ng madaling araw nung nakarating kami dito sa Santiago, mga akla. At hindi ko na nga rin pala pinaalam sa asawa ko na pupunta ako at bibisita sa kanya. Balak ko nga sana siyang i-surprise, mga akla. Bali yung kaibigan nga lang niya yung nakakaalam na bibisita ako kay asawa ko. Minsan-minsan na nga lang kami magkita ng asawa ko dahil sa sobrang busy sa trabaho tapos sa hospital pa. Kaya this time man lang ay makabawi-bawi ako sa kanya. Kaya kahit pagod ako ay pupuntahan natin siya, mga akla. Syempre hindi din naman ako papayag na ako lang ang kakain ng Jollibee. Kaya naman tinake outan natin siya. Si mama at papa nga daw pala niya ang nagbabantay sa kanya, sabi ng kuya niya. Kaya naman medyo kinakabahan ako, mga akla. Wala talagang ka-idea itong asawa ko na dadalawin ko siya. Paano ba naman kasi matagal ko na siyang hindi kinakausap. Bukod nga sa busy kasi ako sa trabaho, may kasalanan kasi talaga siya sa akin. Dalawang event na kasi ng resto bar ko na hindi siya nagpakita. Kasi naman natatiming daw na linalagnat siya. Hindi nga talaga ako naniniwala noon, mga akla. Akala ko alibay niya lang at ayaw niya talagang pumunta. Kaya hindi ko na rin-replyan lahat ng mga chats niya. Until nung nakita ko nga yung my day niya at sobrang nagulat ako, mga akla. Kaya naman kinontak ko agad yung kaibigan niya. Totoo nga, mga akla, at ilang araw na daw pala niya talagang dinadamdam yung sakit niya. Kaya ayun yung kwento nung bigla ang pagdalaw ko sa kanya. Kontak ko nga din pala yung kuya niya dahil siya yung nagsabi nung address at room kung saan siya naka-confine, mga akla. After nga namin kumain at pabili lahat ng mga ibibigay namin sa kanya, ay nandito na tayo sa hospital kung saan siya naka-confine. Sa kasamaang palad nga, mga akla, ay hindi tayo nakapasok. May oras pala ng pagbibisita dito, mga akla. Kaya very wrong move pala yung ginawa natin pagsosorpresa sa asawa ko. Tinatawagan ko nga yung number niya pero walang sumasagot. Kasi naman madaling araw na, baka tulog na sila. Tinanong ko nga kung pwede na lang makisuyo at ibigay sa room nila yung mga pagkaing binili namin. Pwede naman daw, kaya naman pinakuha ko na kay Poca yung mga pagkain. Nung ipapasuyo ko na nga ay bigla silang nagising. Naku naman, naiiya talaga ako, mga akla, kasi yung mama niya yung bumaba para kunin yung mga pagkain. Ito nga yung first time na na-meet ko yung mama ng aking asawa. Hindi ko nga alam kung ano yung sasabihin ko sa kanya, basta binigay ko na lang yung mga pagkain. Uy, naku naman, akla, hindi ka man lang nag-bless. Medyo malalim na nga yung gabi, kaya feeling ko kailangan na nila magpahinga. Kaya naman hindi na ako nagtagal, mga akla. Nagpaalam na nga rin ako sa kanya at medyo malayo pa yung uuwian namin. Naku talaga, sayang yung effort ko, mga akla. Bumiyahe pa kami from Reyna Mercedes to Santiago para lang sana sorpresahin siya. Habang nasa biyahe nga ako ay nag-send itong asawa ko ng video na ganito. Sayang lang kasi at hindi ako nakapasok, mga akla. Di ako sana yung nagsusubo sa kanya ng Chicken Joy. At least kahit sobrang busy sa trabaho, mga akla, nagawan ko pa rin ng time para dalawin ang asawa ko. Uy, naku naman, mahal na mahal ko talaga ito, mga akla. Halata naman na masaya siya, mga akla. Oo, masaya siya dahil nabusog daw siya. Naku naman. Next time na magkita tayo, hindi na lang yung Jollibee ang kakainin mo, asawa ko. Ay, Kimi. At dahil hindi nga ako nakapasok, hanggang video call na lang muna kami ng asawa ko, mga akla. Kita mo tong yabang-yabang pa, nakadextrose na nga. O siya, babay na, mga akla. Maraming salamat sa panonood. Bye.